We'll proceed and look at verses 1 to 2, 1 and 2 as our key text na portion ng ating pong scripture reading. At dito po ang nakasaad sa mga nabanggit na talata. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them. So, getting to know better some of the people in the New Testament. Number 13 ay ang mag-asawa pong sina Aquila and Priscilla. Aquila and Priscilla. So, as we continue with this series, ito po yung ating pong paksama yung gabi. And pansinin niyo po that they were always moving. Lagi po silang kumikilos. Lagi po silang lumilipat na makita sa ibang lugar. Tama-tama, ang tema kina Pastor Harry kanina is moving forward. At nawa ganun din ang makita natin dito na they continue to move forward sa pagbiministeryo sa Panginoon at sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At 6 na beses po silang nababanggit dito sa Biblia. Of course, yan ay sa Bagong Tipan. At susundan po nga natin yung mga pagkakataon na sila binanggit dito sa Bible. Makita po natin una-una sila nakatira sa Rome, then sila po pumunta sa Corinth, napunta rin sila sa Ephesus, at sa huli, na record ng Bible ay makita natin sila moving back to Rome, bumalik uli sa Rome. Kaya nga sinabi natin that they were always moving. During their life, they made several moves. Now, yung Aquila, it means eagle. At Priscilla means little Prisca. So, 2 Timothy, lagyan niyo po na marker yan. 2 Timothy chapter 4, verse number 19. Diyan po ay nabanggit po siya, at ang pagkabanggit po sa kanya ay yung pong kahulugan ng kanyang pangalan na binigay natin. Siya po ay tinawag na Prisca. Yan, chapter 4, verse number 9. 2 Timothy 4, and verse number 19. Okay, dyan sa, ano yung verse pa kanina? Di ba tagal? Ito po nakabanggit yan. Salute Prisca and Aquila. So, si Prisca po, na binabanggit dyan, si Priscilla rin. Si po, ang ibig sabihin Priscilla ay little Prisca. Now, every time mababasa po natin sila dito sa Bible, ito po maganda dyan eh. They are always mentioned together. Laging magkasama. No, never separately. So, mag-asawa po ito, that was not only one by marriage, but acted as one in all they did. They were one physically, and most especially, they were also one spiritually. Couple, mag-asawa. Sila po isang napakagandang halimbawa ng husband and wife. That they work as a team pagdating sa gawain ng Diyos. Hindi po hadlang yung isa. No, hindi po kontra isa. Nakakatuwa po, sila po'y magkasama, magkatuwang, nagtutulungan, at nagkakaisa sa pagharap ng gawain ng Panginoon. What a blessing na makita ang isang lalaki at asawang babae serving the Lord together. And I'm so happy na may ilan sa atin na ganyan. No, patuloy na naglilingkod sa Panginoon na magkakasama. Nalungkot tayo na yung iba po ay hindi kasama yung kanilang kabiyak sa buhay. Pero patuloy natin ipapanalangin. At salamat sa Panginoon na sabihan na sila po ay nag-iisa, ay nagpapatuloy naglilingkod sa Panginoon. Na-acknowledge po natin yan. Pero higit na nakatutuwa sana na sila po ay kasama ng kanilang asawa ay naglilingkod sa Panginoon. At bisita natin ngayong gabi ang
asawa, ng mga magulang, ilang kabataan kasama natin dito. At pinagpipray natin na ang Panginoon ay tunay na gumawasan ng buhay. Ano ngayong gabi ito? Pero dito po, si Hudson Taylor ay may sinabing ganito, and I quote, sabi niya, "A light that does not shine beautifully around the family table at home is not fit to rush to a long way off to do a great service elsewhere." No? Ibig sabihin kung, especially kung mag-asawang Kristiyano, parang mananampalataya. And I pray na yung ating mga bisita ay yun din, no? Kapitan din nila yung katiyakan ng kaligtasan, parang maging mananampalataya. Pero malungkot yung kahit na parang mananampalataya, at maraming ganyan, maraming ganyan sa ating mga nagdaang panahon at sa ibang iglesia, maging sa pinagalingan natin sa GMA, na malulungkot kayo yung pang-asawa ang humahadlang sa paglilingkod ng asawa o nagiging balakid para maglingkod. Instead na magkasama sila o natutulungan. Kaya ginalaman ang laging paalala ng Bible ng kahalagahan na kung ikaw ay papasok sa relasyon, yung mga kabataan natin dito, mga singles natin dito, ay to make it sure na mananampalataya rin. Kasi nga kung yung mananampalataya, pwede pang maging hadlang. Lalo na yung unbeliever. No? Na kahit na sabihin natin na naging issue nga sa atin yan, pero pinanindigan ko yan, kahit sabihin pa natin mabait, kahit sabihin pa natin na hindi tayo inadlangan, pero wala pa rin katumbas na magkasama kayong naglilingkod sa Diyos. Dahil yun po ang disenyo ng Diyos, yun po ang nais ng Panginoon. Kaya matuto tayo sa kamalian ng iba. Matuto tayo na sundin at pagtiwalaan at maintindihan na mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Hindi tayo mas marunong sa Panginoon. Again, let me emphasize that it is a wonderful thing na mag-asawa po ay parehong mananampalataya and they serve the Lord together. It's a blessing. Great blessing. Kaya, sinasabi nga na hindi mo pwedeng yung ilaw ay magliliwanag sa labas. Sa loob ng tahanan ay aandap-andap. O, di ba, hindi nagliliwanag. Ang totoo niyan, dapat unang-una sa tahanan, ang liwanag ng ilaw. Ibig sabihin ng patotoo at pagiging espiritual ng mag-asawa nag-umpisa sa pamilya. At makita po natin yung maliwanag at pagliliwanag ng ilaw, hindi lamang sa labas, kundi sa tahanan nitong si Aquila at Priscilla. Hindi sinabi sa atin ng Bible kung kailan po sila naging mananampalataya at naging Kristiyano, pero ang unang record ay dito po sa Acts chapter number 18, at dito ay nagpapakita ng ebidensya na talaga po sila saved. Ligtas po sila at sila tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, followers of Jesus Christ. Again, that's why I hope and pray na yung mga mag-aasawa o yung mga asawa na iba ay maligtas din. No? We pray that your spouse, yung asawa ay tunay na maligtas at nakasama mo sa paglilingkod sa Panginoon. At yun ang ginawa, mga papasok sa relasyon mag-asawa sa inaharap at mga pipili na magiging asawa ay naway ayon sa kalooban ng Diyos, so that your light will shine brightly, beginning at the home. Amen. At yan po'y patuloy na magliwanag maging sa labas ng tahanan. Amen. So, may ebidensya na sila ligtas. Na hindi po yung ulit nag-lecture sa ebidensya ng ligtas. No, meron pong tunay na ebidensya. Ito yung walang pangiming pagsunod. At yan na ating makita dito sa ating pag-aaral sa buhay nito mag-asawa nito. Although the record of their conversion kung pagkalasin ng ligtas ay hindi po ginawa ng Holy Spirit at nilagay dito, tinala sa Bible, but everything about their life ay nagpapatotoo sa atin na sila ay di lang ligtas. Totoong ligtas sila, but they are devoted. Tapat po sila sa Panginoon. So, tuloy na po natin. Una sa lahat, let's get better acquainted with them, to know them better, okay? By first noticing
how helpful they were to the workers of God. Ganong malaking tulong, nakakatulong sila sa mga manggagawa ng Diyos. Okay? Sa mga manggagawa ng Panginoon. Dito po sa Acts 18, we learn an important and inspiring characteristic nitong mag-asawang ito. Mapapasok po natin dito that they help certain men of God in their ministry. They help certain men of God in the ministry. At they have helped the Apostle Paul, first of all. And then another one ay si Apollos. So, i-session natin yan. Yan po yung ating dalawang pinabanggit na certain men that they help in the ministry. Now, let me take this opportunity, this moment, to thank those people na dinala ng Panginoon, di lang sa aking buhay, kundi sa ministry, na nakatulong sa akin sa ministry na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. So sabi ko, okay, papala, dahil nung nag-aaral pa lang sa Bible, so baga, kahirap din, pero may mga taong ginamit ng Panginoon. Pag kami ay walang tanghalian, pupunta kami sa bahay ng nanay ni Pastor Carmine, si Nanay Nene. Meron siyang pwesto sa palengke, at doon, pag nakita niya kami, ako, si Edgar, si Ernel, maghahanda na uli ng aming pananangalian. At hanggang ngayon, nanay po namin yan. At hindi ko makalimutan yung kanyang ginawang tulong sa amin at ginamit siya ng Panginoon. Siyempre si Nanay Lumba, si Pastor Lumba, na nag-provide sa aming needs. During those time na kami nag-aaral at pinahanda sa ministry, yung nanay ni Pastor Jimmy, Cecilio, yung lola ni Jim, na pag-ani ng mais, pag may mga mais, alam na, pupunta na kami roon. At yun, kakain kami ng mais, si Ate Dory, kapatid ni Pastor Carmine, mga buko, nabuhay kami sa ganyan. Nakaraos kami sa Bible School for 5 years. At higit pa dyan ay meron po isang naging family friend. Hindi namin kamag-anak, pero sa amin tumira. At siya po yung nag-encourage sa akin, sumuporta hanggang ngayon, nasusupport sa akin, Sister Baby. Taong ginamit ng Panginoon. At siyempre, alauna na nakilala ko ang iba sa inyo. At nakatulong sa ministry. I'm so thankful to God sa mga taong ginamit niya to help me and naging faithful supporters in the ministry. Hanggang ngayon, si Sister Lyda ay nagsusuporta sa amin. At ginamit siya ng Panginoon para mapagtapos yung aming mga anak. Malaki rin naging tulong sa amin, sa akin, ang mag-asawang Akasio. Kaya hindi natin nililimot yung kanilang ginawa. We're so thankful for what they have done to help me and the church in the ministry. And thankful tayo sa patuloy na dinadala ng Diyos para makatulong sa ministry. Ang bawat isa sa inyo at ang mga leaders ng church, I can't help but thank everyone. I could never express in words the depths of my appreciation for you. Si Aquila and Priscilla ay ganyang klase ng tao. They had a great heart for God's men. They had a great heart for the workers of God. At dito nga, nabanggit ko na yung dalawa na kanilang tinulungan. Una dyan ay si Apostle Paul. Notice with me that yung encouragement that they brought to the Apostle Paul. Sila po yung naging encouragement to the Apostle, particularly kay Apostle Paul. At nandiyan po yan sa verses 1 hanggang verse number 3 ng ating scripture reading at ng ating teksto. Acts 18, 1-3. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them, and because he was one of the same craft, he abode with them and wrote, for by their occupation they were tent makers. So, ito pong si Apostle Paul, ito pong ating teksto ay yung second missionary journey ni Apostle Paul.
Sa Bible school, tinuturo yan, missionary journeys ni Apostle Paul. First, second, and third, or final, o yung kanyang Roman missionary journey. At ito pong kanyang second missionary journey, yung first yan, napaka-encouraging. Pero pagdating ng second, ito po yung naging napakahirap. Kaya nga sabi ni John MacArthur, the opening of Acts 18 finds him at a low point in his grueling ministry. So nasa napaka-mahirap na sitwasyon si Paul dito sa chapter 18. Nakaka-down, nakaka-discourage yung kanyang experience. Naka-experience siya ng riots, siya po ay tinapon sa bilangguan, kailangan tumaka sa persecution sa dalawang magkaibang pagkakataon. And in one place, nakaranas mo siya ng total rejection at walang tumanggap sa kanyang pangaral ng Ebanghelyo. Ang kanyang second missionary journey ay hindi po something without fruit. Merong fruit, may naging bunga. Pero it had come at a great expense. Napakahirap ng pinagdaanan para siya karoon ng itong bunga. And when he arrived at Corinth, he was no doubt weary. In both soul and body, discouraged din, nakaranas din ng discouragement, maging ang lingkod ng Diyos na gani Apostle Paul. Pero ito po, it was at this low time in his life that God brought into his life Aquila and Priscilla. At nakataon po na sila po yung tent makers din by trade, and si Paul ay ganoon din, no? Kasi po, ang lahat ng Jewish boys, kahit na anak ng rabbi, ay required to learn a trade. Required to learn a trade. And Paul no doubt learned the trade of tent making sa kanyang ama. Now si Aquila and Priscilla were from Rome, Italy, and they had not been in Corinth very long themselves, having had to flee. Kailangan takasan ng Rome sapagkat si Claudius ay nagputos na lahat ng Hudyo ay iwanan yung city of Rome. And at sa kanilang pagdating po sa Corinth, kaya pong itinatag yung walang tent-making business, at nang dumating si Apostle Paul doon, ang sabi po ng ating teksto, they gave Paul a job, at binuksan nila kanyang tahanan para kay Apostle Paul. And during the week that Paul worked with Aquila and Priscilla, sabi ng verse number 4, di natin nabasa ang verse number 4, tuloy natin. Si Paul yan, and he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded the Jews and the Greeks. So every, sabi po ng verse na yan, verse number 4, that during the week, Paul worked with Aquila and Priscilla, pero pagdating po ng Sabbath, siya po ay nangangaral ng Ebanghelyo. Now, muli ay piit nyo yung Bible, this time sa Romans chapter number 16. Romans 16, please. Share the Bible sa ating mga bisita, mga kapatid. Mga kaibigan, nais na natin pag-aralan yung background, no? Ating tinuwa yung background itong mag-asawang ito at yung naging kaugnayan nila kay Apostle Paul. At dito po, binabanggit ko una sa verse number 3, ang tawag sa anan ni Apostle Paul. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. So, tinawag po sila ni Apostle Paul na helpers sa Panginoon. Helpers meaning co-laborer. So si Paul ay nakakita po ng katuwang sa gawain, sa ministry, sa katauhan itong mag-asawang ito. They help him financially by giving him work. But they help him more especially spiritually by being a helper in Christ Jesus, by being a helper in the ministry. Kaya nga po ito po ay naging kaaliwan ni Apostle Paul sa panahon ng kanyang discouragement ay dumating po at binigay sa kanya ng Diyos na katuwang ang mag-asawang ito. Not only that they provided for him a roof, pinatira sa kanyang tahanan, but they were an encouragement to his heart. Not only a roof over his head, but an encouragement to his heart. Not only gave him a job, but they also brought him joy, much joy. No? And they became to him dear friends. As a verse number 4 nitong Romans 16, ano sabi? Okay? Verse 4. Verse 3, Greet
Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. Verse 4, who have for my life laid down their own necks, and to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Nagpapasalamat si Apostle Paul sa Panginoon para sa mag-asawang ito. At hindi lamang siya, kundi iba pa na touch na kanilang buhay, natulungan nila. You know? Alam po ng Panginoon na ating mga pangailangan sa buhay. At sa mga pastors, mga ministers, alam ng Panginoon ang mga pangailangan sa ministry. At malimit, ang Panginoon po ay nagpapadala ng mga katulad ni Aquila at Priscilla na siyang tutulong sa buhay ng isang manumpalaya at sa buhay ng isang lingkod ng Diyos at sa ministry. Sila po ay mga precious saints. Precious saints. Hindi natin masabi siguro sa lahat sa inyo, but I thank God to those precious saints na pinadala ng Panginoon na kagaya po ng isang malamig na tubig sa uhaw at tigang na lupa. Nagbibigay po ng tulong sa ministry. Kaya nung sumulat po si Apostle Paul sa mga taga-Corinth, and he spoke of Titus. Si Titus, isa po sa mga naging katuwang ni Apostle Paul. At sa 2 Corinthians, tingnan niyo po, 2 Corinthians chapter number 2, chapter number 7, 2 Corinthians chapter number 7, ito po ang sabi ni Apostle Paul patungkol kay Titus, no? Merong Aquila at Priscilla, okay? Merong isang tao lang gaya ni Titus, pero pare-pareho pong ginamit ng Panginoon na tulungan at naging blessing and encouragement kay Apostle Paul at sa ministry, sa church at sa ibang kapatiran. So binabanggit po dito, verse 13, therefore we were comforted in your comfort. Ang ba binabasa ko? And exceedingly the more joy be for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all. Kasi si Aquila at Priscilla, masabi natin na source of refreshment kay Apostle Paul, at tulad po ng kanyang sinabi patungkol kay Titus. Aquila and Priscilla were a gift from God to Paul. They took him into their lives at the time when he needed someone like them. Again, I thank God. We ought to thank God for people like Aquila and Priscilla, the source of encouragement to us when our souls are in need. So ito po yan, no? Una, bigyan pa siya natin their encouragement to the apostle. Kay Apostle Paul po yan. Pangalawa, nabanggit ko na yung pangalawa. At ito po yung edification of Apollos. No? Hindi pa katagalan nang natapos na po natin at bigyan pa siya po itong si Apollos. Sa ilalim din ng series na ito. Natatandaan niyo mga kapatid that just as God brought Aquila and Priscilla sa buhay ni Apostle Paul sa panahon na siya nangangailangan, sila rin po ay dinala ng Panginoon sa buhay ni Apollo sa isang napaka-importanting panahon. Sa verse 26, Acts 18, punta ulit tayo sa Acts 18, verse 26, sabi yan, and he, referring to Apollos, began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them, and expounded unto him the way of God more perfectly. So as we see in our study, kay Apollos, siya po ay naging follower ni Christ under the ministry of John the Baptist. Mahusay po siyang mangaral at matalino po siya. He's a deep scholar. Pero meron mga bagay tungkol sa Ebanghelyo na hindi niya alam. Hindi niya napag-aralan. Hindi na ituro sa kanya. At sa punto ito, pumasok po itong mag-asawa sa kanyang buhay. Si Aquila and Priscilla. Look at verse 25. Sabi diyan, when they heard him preaching boldly sa synagogue, napansin nila na he taught diligently the things of God, yet only the baptism of John. So, bagamat accurate po yung preaching nitong si Apollos, but he did not have a full knowledge of the gospel. At sa pagmamahal nitong mag-asawang ito sa kanya,
tinulungan siya to better understand the wonderful message of the gospel. So yung kanila pong ginawa, ito ay indikasyon, yung lalim na kanilang kaalaman sa mga bagay ng Diyos at sa salita ng Diyos. Yung word pong ginamit na expounded, it means to put out, and the idea is exposing or explaining. They explain to Apollos the way of God more perfectly or more accurately. Kaya nga sabi ni A.T. Robertson, patungkol dito, sinabi niya, they gave him the fuller story of the life and work of Jesus and of the apostolic period to fill the gaps in his knowledge. Now, binuksan po nila kanilang tahanan para turuan siya. Verse number 26, they took him unto them. At sabi ni A.T. Robertson again, na they took him home for dinner. It was no doubt with humility, hindi naman sila mayabang at magaling at inaway o sinermonan. Kundi with humility ay piniliwanag kay Apollos sa mga asawang ito yung mga dapat niya pang malaman. Ang maganda naman kay Apollos, teachable siya, di ba? Kung natatandaan natin. Nagyan mo ba kayo? Amen. Hindi yung mayabang. May natutunan lang na konti, mayabang na, no? Maraming ganyan. At nabanggit ko nga nung nag-uusap kami, nung papunta kami doon sa Halawan, nabanggit na ito kailan Pastor Glenn nung isang wife nila, na buti na, na gabayan, nanganganib na, bakit gano'n? Sa GMA, may ganyan din wife, no? Na pinupost, na college lang, naging subversibo na. Akala mo, siya na nakakaalam ng lahat. At pag kinokorek mo, nagagalit pa. No? Pero buti ito nakorek pa. Una, nakita ko sister ko rin, kinokorek siya. Kasi nagsasalita laban sa gobyerno, nagsasalita na naituro lang, ano sa akin yan, i-confess ng aking, i-confide sa akin ng aking apo na yun ang problema sa school nila. Talagang may nagtuturo ng subversibo, pag-rebelde laban sa gobyerno. Nakakalungkot, tagal-tagal kang tinuruan sa church, nag-college ka lang, nakalimutan mo na lahat yan. Yung sinasabi ng Bible na submission to authority, dahil wala authority na luluklok kung hindi ito ay nasa ilalim ng kapahintulutan ng Panginoon. Nakalimutan na lahat ng yun. At ewan ko kung na-share ko na rito, mayroong isang napakamatalinong bata. Nung ako po ay nagba-Bible study, nasa GMA pa nagba-Bible study, Christian pa naman ang pangalan, napakatalino sa school, magandang lalaki yung batang ito at active sa church. Pero nung nakapag-college, nag-iba na. At yung huling balita ko, hindi mo kumpirmado, pero nakagawin sa akin, nagrebelde. Namundok na at sumama sa mga rebelde. No, at pag pinagsasabihin mo, hindi na maturuan. May mga yan, no? Kaya ingat tayo. Hindi porket ikaw ay nakapag-kolehiyo, hindi porket ikaw ay nakapagtapos sa pag-aaral, hindi porket ikaw ay may honor, with honor. Ngayon pala, ibig sabihin ng cum laude, di ba? With honor. No? Kasi labi mong, ano sumunod dyan? Magna cum laude, with high honor. Yun di ba ibig sabihin yan? At pagdating ng ano huli? Suma, no? Suma, hindi, suma, ang ibig sabihin, with highest honor. Yun lang din pala yan. Pag kayo nag-post ng inyong mga, di ba, pinapost yung mga teacher yan with honor. Pag kayo ay with highest honor, lagay nyo, suma. Ang tatay ni Galem. Di ba, ano si Suma, hindi tao peras. Anyways, si Apollos, muli, balikan natin, napag-aralan natin, saglit na. Teachable. Minsan nakapaghawak na ng Bible, natutulong, nakapag-posisyon. Hindi na matulungan Minsan magaling na kaysa sa pastor. Alam niyo, ako po, teachable. Kaya nga po ako, nag-aaral pa Umatid pa ako ng mga conferences, umatid pa ako ng mga seminars. And I thank God, yung mga katulad ni Aquila, Pisira, unang-una kay Nanay Lumba, sa pastor ko, Pastor Lumba, sa mga guru ko, sila Pastor Bell, sila Pastor Fermin, yung limao si Pastor Pido, yung iwang si Pastor Tamayo, mga namatay na ibang pastor. At mga tao na naging influence sa akin hanggang ngayon, si Dr. Bini. Na-bless ako dyan. Pastor Edwin Tan. Masarap pakinggan pag nagtuturo yan. At maging kahit na mas bata pa sa akin, mas nauna pa ako, pero
makita mo yung, not only yung wisdom, but yung humility. No? Handa tayong makinig sa mga ganyan. Hindi tayo porket, nagtagal mo na, marami ka nang alam, hindi ka na maturuan. So isa pong kahanga-hangang katangian. Iba nga nagmamagaling siya, sabi alam ko na, pero totoo, hindi naman alam. Hindi mo minsan naka-encounter tayo, sabi, ang Bible na yan, gawa lang ng tao yan, paano mo na patunayan, nabasa mo na, hindi. Ang Bible na yan, maraming kamalian, paano mo na sabi, nabasa mo na, hindi. O di ba nagmamarunong lang? Hindi pa nababasa. Marami pong mga pangyayari pa totoo. Yung mga taong nagtangkang hanapan ng kamalian ng Bible, binasa yung Bible talaga. At ano naging ending? Naging pastor. Nangangaral ng Word of God. Hindi lang naniwala sa Word of God, kundi tinuturo, ipinaglalaban yung Word of God. Dahil ang Bible po ay salita ng Diyos. Amen. Okay? Buhay. Sabi ng Bible, buhay. So, ito po. Humility, sila po ay voluntaryong magturo, and with humility ay tinanggap naman ni Apollos yung kanila pong magandang intensyon at naging teachable. And you know what happened afterwards? Si Apollos, he became a more effective preacher and servant of God. Masasabi natin yung encounter nila through Aquila and Priscilla is a life-changing moment. Binago siya. Binago sa positibo. Hindi yumabang, hindi yung, di ba, naging matigas, hindi nagpakumbaba at natuto. And he became, let me emphasize that he became more effective preacher and servant of God. Kaya again, salamat po sa mga tao na ginamit ng Diyos sa atin, not only to encourage us, but also to edify us. Palaguin tayo sa ating pananampalataya. Thankful tayo kay Timothy na walang pagod din sa school yan eh. At yung sa school pa lang, nakakaturete na eh. Pero siya pa mismo mag-offer pa sa PhD yung young people. Be thankful to God for him. Amen. No? Dahil ako thankful kasi dapat ako gagawa pa niya. Pero hindi ko na magawa. And I thank God na mayroong kumukuha na gawain. At may mga preachers tayo na sabi nga pag-alis tayo, pero may mga nakakanta ba yung mga bata kanina, hindi pa, no? Meron, no? Diba? Nakita yung mga bata na yan na lumabas sa memory. Di ba? Tapos may magturo ulit yung mga bata. Alam naman natin na hindi rin naman kayang lahat yan, gawin ko pa. No? Yung pagtuturo niya, inako na ni Justin sa akin. At may nag-ako naman. Salamat sa Diyos sa mga taong handang maglingkod sa Kanya. At ginagamit, hindi lamang para ma-encourage tayo, kundi para ma-edify ang iglesia. Ma-edify ang gawain ng Panginoon. So when we think about Aquila and Priscilla and how helpful they were to the men of God, so workers ng Panginoon, kay Apostle and kay Apollos, we should ask ourselves. Makinig kayo. We should ask ourselves if we are that kind of people. Ganun ba rin tayo? Ganun din ba tayong klaseng tao? Ganun din ba tayo bilang member that bless and benefits others? Ganun din ba tayo? Is there anyone who gives thanks to God for us? May nagpapasalamat ba sa Panginoon para sa atin? Naitanong na ba natin yan? Alam niyo, modest aside, to God be the glory. Yung mga batang pastor, lagi nagpapasalamat sa akin yan. At iba pang mga pastor. No, pag may mga books ako na PDF, di ba? Soft copy ko tawagin. At alam ko naman, di man makapag-print sa kanila. Sinishare ko sa kanila lahat yan. Pag maganda, sinishare ko. Inano ko sa chat. May isa pang pastor na lumapit sa akin, ka-basketball ko, nabigyan ko yan ng hard copy ng kay Matun Sam. In-approach niya ako, sabi niya, Pastor, saan ba tayo nakita? Saan ba ako nakita? Kaya Pastor Bunyo, sa symposium. May Pastor, wala ka na bang book of Sunday Matun? Tuwang-tuwa po yung asawa mo, yun ang tinuturo niya pang devotion, pagturo. Sambuan lang pala. Sabi ko, gusto mo soft copy. Binigyan kita, kompleto ka. At binigyan ko siya hanggang Proverbs ni Matun. May soft copy, ang pinadala na ko ni
Dr. Matunya, na 70 plus, copy ng mga libro niya. Pinadala ko sa kanya. May mga, kahit si Pastor Bunyog, no? Nung makita niya yung book ng kay John MacArthur about preacher, sabi niya, ang ganda yung aklat na yan. Pinakita ko, itong ibang mga librong ito, meron ka ba? Wala. Meron po akong PDF, bibiwan. No, ang dami po tayo nabigyan. At kahit pag dumating yung libro, di ba? Bagamat akin, pwedeng ako pumili, sinishare natin sa iba. So, you know why? Halimbawa ng mag-asawang ito. Halimbawa nila that they bless and benefit others. Because hindi man narinig ko, I know that God keeps the record. At ang pinaka-matindigan na encourage sa akin, yung mga pastor na andun na Yolanda sa parte ng Samar ba yun? Sa probinsya, di ba? Hindi ko sila kilala. Tapos nagkaroon ng anniversary ng health ministry dito sa Pilipinas at ginawa doon sa Kilapas. Nadudukay nun eh. Iba naka-attend kila Pastor Barrera. Di ba? Tapos inapos ako ng mga pastor na to. Hindi ko sila, Pastor, thank you po doon sa mga pinapost ng mga lesson na sinashare na. Blessing po sa amin, nagagamit namin. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Nakaka-encourage. I want to encourage them, but actually they encourage me. No? I want to be a blessing to them, but it's a blessing to know na ikaw ay ginamit sa iba. Eh, natanong mo na ba yan? Is there anyone that benefited from your life, from your ministry, from your testimony? Meron ba mga na-bless? Is there anyone who gives thanks to God for us, for you? Hindi man ikaw marinig na nagpapasalamat sa Diyos. Pinagpipray ka. Pinupuri ang Panginoon sa magitan mo. Are there others who have been helped by us to better know the Lord? Love the Lord and serve Him. Nung Valentine's, isang pastor, si Pastor Alvin, sabi niya, mga mentors namin, meron po ba kayong materials about sa Valentine na mas tiwala po ako sa inyo na lesson kaysa ano mo makuha ko sa social media. So sinagot ko agad, may post na ako nung unang panahon pa eh. And he's so thankful. He's so thankful. Yung mabigay ka ng Bible, alam mo yung Bible, nanganis ng yung ibang mga kaya bumili ng kung ano eh. Pero pagdating sa Bible, nadaanin sa hingi eh. Pero pag talaga may pangailangan, kahit hindi nang hingi, bibigyan mo ng Bible, matutuwa. No, matutuwa. Alam mo, hindi niya kaya. Gusto niya magkaroon, ba hindi niya kaya? Matandaan natin mga kapatid. We are blessed to be a blessing as well to others. Amen. Hindi para i-hoard mo, suluhin mo yung blessing. Kundi para i-share yung blessing sa iba. Maging channel ka ng blessing sa iba. No? Nawa ay makuha natin ang halimbawa ng mag-asawa na ito sa kanyang paraan. But secondly, quickly, ay bigyan pansin po natin how faithful they were in the Word of God. Hindi lamang mga kapatid na pinakita rito yung helpful sila, but they were faithful actually in the Word of God. And by the Word of God, I'm referring to the Church of God. Sa Iglesia. Isa po sa mga karagdagang interesting na katangian itong si Aquila and Priscilla is that no matter where you find them living, they are serving God. Whether living in Rome, in Corinth, or in Ephesus, they were faithful in God's Word. Sa Proverbs 20, verse number 6, show the verse please. Proverbs 20, verse number 6. I hope you're still with me. As sabi mo dyan, most men will proclaim everyone his own goodness. But a faithful man who can find. Dito po kay Aquila and Priscilla, we find a couple that were faithful. No? We find a couple that were faithful. I'm thankful to God. Modesty aside, I'm thankful to God for my spouse, for my wife, Quezon. Amen. Yung mga pastor, alam mo, hindi nakakatulong ang asawa sa ministry. Hindi nakakasama sa ministry. Kaya ano nangyari? Hindi lang nahirapan ang ministry, nasisira yung asawa. Mahirap pag hindi mo kasama asawa sa ministry. Maraming tukso sa ministry. Mahirap. At maraming ganyan. Hindi na ako kwento kung sino-sino. Ang daming ganyan. Iba mga kakilala ko.
Hindi, ayaw sumama sa ministry, ayaw tumulong sa ministry. Be thankful. Ngayon po sa ibang church, yung tawag ng Pastor's Wife Appreciation Day. Wala ho tayong yun eh. Wala ho tayong Pastor's Appreciation Month. But I want to appreciate my wife. No? Para in-appreciate ko yung mga workers dito, yung ating kitchen ministry, yung ating music ministry, yung ating youth ministry, Sunday school, teaching ministry. I also want to take this opportunity to appreciate my wife at ang aking pamilya. Amen. Bakit po? Hindi na problema kakainin ko. Medyo mapagpo ko sa pag-aaral. Bakit? Sila na handa niya. Maarte pa nga ako. Pero lagi yan, no? Pwede hingi ng tubig, hingi ng kape. Ako kape lang, pero ito, ayaw yung hinihingi. Now take notice of all. Now, sa Romans 16, napansin niyo ba? Bigyan natin Romans 16. Nandiyan po ba kayo? Amen. Opo, no, medyo mahaba ng konti ito, pero lubusin natin, listen natin. Romans 16 po, pag-uusapan pa tayo. No? Maiging nasa huli yun. Iaabang-abangan. Tuloy kaya yung magkano kaya ang siya. Libre, ang bihira na ako. Kung gusto nyo ng libre, ito ang mga requirements. Kumuha kayo ng police clearance, ng NBI, kailangan certified through copy ng birth certificate. Yung pahilaban. Pag maganda offering, hindi lang natin na siguro inilibig. Ngayon, papagising lang, no? May nahilik din dyan, eh. Sabi na, yun natulo na, eh, oh. Ano? Una, verse 3, balikan natin. Verse 3. Greet Priscilla and Aquila, my helpers. So, ano yung sabihin? Naglilingkod sila. So, the Apostle Paul here speaks of the service these couples, Aquila and Priscilla, were willing to give. The service they were willing to give. Napaliwanag ko na ibig sabihin ng helpers dyan. Companions, fellow laborers with Paul in the work of God. And it would seem that from the time na nakilala sila at na nakasama ni Apostle Paul, si Aquila at Priscilla, they attached themselves to Paul and worked with him in any way they could to help him in his ministry. Punta niyo po sa verse 18 ng Acts chapter 18. Acts chapter 18, verse 18. O, lipat tayo. Kaya meron pong ganito yung Bible na, alam niyo na ba kung paano gamitin ito? Yan, pang-ipit yan, bookmarker yan. Hindi po yan sabitan na isasabi niyo sa sulok ng bahay niyo dahil nilito pa sa pang-ipit po yan, ang bilis, ilipat. Maganda nga sa iba, dalawa eh, di ba? Sa akin, isa lang. Kaya iba, kamay nyo na i-marker nyo dyan. Now, verse 18 sabi, and Paul, after he started there yet a good while, tama ba pinabasa ko? And then took his leave of the brethren and sailed thence into Syria, and with him, sino? Priscilla and Aquila, having thrown his head in Cenchrea, for he had a vow. So, nung umalis po si Paul, papunta ng Corinth, he took with him Aquila and Priscilla. Mababasa natin dito that Paul took his leave of the brethren and he sailed then to Syria, and with him is Priscilla and Aquila. So, nakasumpong po si Apostle Paul ng not only dearest friends sa mag-asawang ito, isa lahat ay napakahalagang helpers in the ministry. Helpers in the ministry. Na pinapanggit po sa Romans 16:3. At pinapakita rin niya ang loyalty and devotion ng mga asawang ito kay Apostle Paul sa gawain ng Panginoon. Yung loyalty. Sila po ay naglingkod with Paul during his 18 months sa Corinth. At nung time na po for Apostle Paul to leave,
Hindi lang sila, bye-bye. Sino ba si Josie yan? Bye! Hindi lang ganoon. Nung oras ang mali si Apostle Paul, ano sabi po ng Bible, they pack up and followed him, continuing to a part of the Word of God. Sumunod din. Di yun nais na gawin yun. Depende sa conviction based ng Holy Spirit. Pero may negosyo sila, tandaan nyo, tent making, may trabaho sila. Pero nung oras na kailangan ng Apostle Paul lumipat, sumunod sila, sumama sila, iniwanan nila. I'm not sure kung may asawa, may anak itong mag-asawa ito, walang nababanggit. At yung may anak, maniwala ko, siguro mga settled na yung mga, hindi na iwanan ng mga anak na gano'n lang. At hindi mo kalooban ng Diyos yung ganung bagay. Pero sila po ay nagpatuloy sa paglilingkod. Maganda sabi ni A.W. Tozer, pinukot na iba yan, pinapost nyo, kinakopy nyo sa Facebook. Sabi niya, God wants to humble you and fill you Himself and control you so that you can become part of the eternal work that God wants to do in the earth in your day. So yan po, no, kaya tayo niligtas ng Panginoon at kahit pinagpala ka ng Panginoon is so that you will become a part of the eternal work. Hindi nakakonfine sa buhay na ito. Iba na ang ating prioridad. May nagbago na sa ating focus. Nag-work na tayo for eternal work. Habang tayo nandito sa earth. So Aquila and Priscilla were part of what God did in their day. And God wants each believer to be a part of His work in their own day. So tanong, what are you doing for God? How are you serving Him right now? Now, yung pong cathedral sa Milan, matapos, naparaming mga tao ang nagtipot para saksihan yung dedication ng cathedral sa Milan. Isang maliit na batang babae ang naroon at sumisigaw. Masaya, bata, masaya. Sabi niya, I helped to build that. I helped to build that. Batang babae, I helped to build that. Eh, security guard, medyo ilang iba na. Sabi sa kanya, what? Show me what you did. Anong ginawa mo? Saan ka gumawa dyan? Ito sagot ng bata. Ako nagdadala ng pagkain ng tatay ko habang ginagawa at nagtatrabaho sa cathedral niya. I helped to build that because I helped my father so he can work continuously in building that cathedral. At dahil dyan ay ginamit ito ni Bishop Leonard and made this comment. Can you show the comment of Bishop Leonard? Our part in life may seem small, but it should buck large in our thought when we remember that it is helping to complete the plan of the divine architect. Amen. Huwag mong maliitin yung paglilinis sa simbahan. Amen. Huwag mong maliitin yung paghuhugas ng plato. Amen. Huwag mo lang dadamihan. Kompleto na yan, huwag mo lang paramihin pa. Huwag mo masagin, uy! Amen. Huwag mo mamaliitin. Ha? Yung ministry. Kung ginagawa mo yan para sa Panginoon. Amen. Parte yan ng plano ng Diyos sa iyong buhay. Amen. So let me ask you another question. Are you still with me? Hello? Amen. Are you a helper in Christ Jesus? So what part are you playing in the plan of the divine architect? Dahil bawat isa sa atin, kung tunay kang manampalataya, kapatid, kabataan, kung tunay kang manampalataya, meron kang role and place to serve in God's work. Meron kang role, alam mo yun, meron kang lugar kung saan dapat iyan ay iyong kampanahan sa paglilingkod sa Panginoon. Paul was a preacher, and Aquila and Priscilla were helpers. Amen. Preacher and helpers. And as believers, again, we have to find our place in God's Word
And listen! And be faithful to that word. Amen. While lang ministry mo, papabayaan mo pa. Papauunahin mo. No? Yan lang ministry mo, papabayaan mo pa. Hindi mo magagampan ng maayos. Now, hindi naman makita natin service they were willing to give, but the sacrifice they were also willing to make. The sacrifice they were also willing to give. Romans 16, verse number 4, lipat tayo doon. Romans 16, verse number 4. Ako mo tayo sa ulo, hindi ko nalagyan ng marker. Ano sabi ko? Who have for my life their own necks, and to whom not only I give thanks, but also all the churches of... Ano yung sabihin, who have for my life laid down their own necks? Ibig sabihin mga kapatid, no, pinapakita rito yung lalim ng faithfulness nitong mag-asawa ito. These words are only found on this occasion sa Bible, and it literally means to place under the axe of the executioner. Handa silang papugot ng ulo kung kinakailangan para sa ministry at tulong kay Apostle Pablo. In other words, they risked their own life for the Apostle Paul. No one knows for sure kailan nangyari yan. Kaya may mga iba na niwala na ito nangyari doon sa Ephesus during the uproar that caused by Demetrius, the silversmith. Pero ano po man, they have risked their own lives for Paul. Amen. Yun ang lalim na kanilang debosyon para sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po ang church history natin trail of blood. Yung lalim ng debosyon ng mga ninuno natin. Sinabi ni Tertullian, early church father, tutawagin, si Tertullian sabi niya, the blood of the martyrs is the seed of the church. The blood of the martyrs. Let me give you an example. Marami na akong example tungkol sa church history. But let me give you the example of the rich and noble widow na pangalan ay Felicitas. At ito yung nangyari during the time of Emperor Marcus Aurelius. Meron siya 7 anak, kung saan ay tinuruan niya ito about Christ, about Christianity. At di nagtagal siya at ang kanyang 7 anak na lalaki ay pinatawag before Publius, the prefect of Rome. At ito pong si Publius, tinry niya in vain na talikuran itong mag-iinang ito si Kristo at sumamba sa kanilang Diyos, sa mga maling Diyos, hindi totoong Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. He appealed to the feeling of the mother in Felicitas. Pinapanakot yung mga anak. Maawa ka sa mga anak mo. Mapapatay siya. Kaya para maiwasan niya. So, talikuran mo si Kristo at sabahin mo yung ating mga ribulto, ating mga Diyos-Diyosan. Kaya sumagot si Felicitas that her sons would know how to choose between everlasting life and everlasting death. And one by one, yung 7 niyang anak were required, lahat sila man, they were required to abjure Christ. Pero tinuruan sila ng nanay nila to stand firm. Ang narinig ko na yun. Stand firm. At binalahanan ni Felicitas that what a great reward na naghihintay sa langit. As he stood by, nakita niya una yung kanyang anak na lalaki, panganay, hinagupit, inampas, hanggang mamatay. Sumunod yung kanyang anak, binugbog hanggang mamatay. Hanggang sa 4th na anak, binato ng malaking bato. The other 3, pinugutan ng ulo sa kanyang harapan. Hindi tumalikod kay Kristo yung kanyang mga anak. At siya mismo, tiniis niya, iniyak niya yung mga bagay. Pero hindi niya tinalikuran si Kristo. At doon ang punto na siya na
Sa kalagitnaan ng kanyang kamatayan, she praised God that He had given her 7 sons counted worthy to be saints in heaven. At pagkatapos ng mahaba at mahirap na torture, pinugutan din siya ng ulo. Ano kaya ganyan sa panahon natin ngayon? Dadakpin ka dahil Kristiyano ka. Dadakpin ka dahil Baptist ka. At babantaan ka. Babantaan tayo. Kahihirapan. Mapatay. I don't know if I can do that. So I can't help but admire these people. Masalamat kayo, hindi tayo nabuhay sa ganung panahon. Hindi ka nabuhay sa ganung bansa. Kakalukot, ang laya-laya natin, magpapabaya ka pa. Nung nahipitan nga tayo, tinulungan tayo para patuloy, kakatisod mo pa. Ba't ka nahihirapan mag-post ng lesson? Ba't nahihirapan ka ng devotion? Ano ibig sabihin niya? Kaya ka nahihirapan, ibig sabihin, hindi yung ginagawa. Dapat sa umpisa pa lang, ginagawa nyo na yan. Hindi mahirap yan kung tutusin. Kaya ka nahihirapan, hindi mo ginagawa. Kasi kung dati ginagawa mo na yan, hindi ka mahirapan. Wala sanay kang ginagawa mo, bakit hindi nahihirapan? Kung ka ngayon nahihirapan nga, struggle ka, ibig sabihin, hindi tama yung ginagawa mo. Kasi anong bagay na dati mo nang ginagawa, sa umpisa pa lang, ginawa mo na, hindi yung nahihirapan gawin. Ang malungkot nga sa atin di ba may mga bagay na bago tayo nalitas, ginagawa natin mali? O dahil mula pa nung una ginagawa natin, ano nangyari, nakasanayan natin. Ang hirap natin pigilan. Ang hirap nating tanggalin. Ang hirap nating bakit nakasanayan na natin? So yan ang puntos niyan. Yan ang puntos niyan. Dapat nung una pa ginagawa na natin yan. At tinanong nga siya, si Nori. Sabi ko, hindi ba nung araw nagtitiposin tayo? Araw-araw, sinicheck ko pa yan. Di ba nung araw, may thousand preaching, sinicheck ko, nakapila ba, sinicheck ko yung notebook. Binago lang natin yung lugar, pero pareho. Pero dapat hindi nyo tinitigilan yan. Kung talagang ginagawa natin yan, patuloy, walang mahirapan. Mahirapan ka, hindi mo ginagawa. Patitisod ka pa, galit ka pa, alis ka pa ng church. Di umalis ka. Dahil yan ay dapat ginagawa. Hindi mo ikaw mamatay. Hindi ka bubugutan ng ulo pag ginawa mo yan. May gagawin mong issue. Be thankful to God. We have this privilege. We have this opportunity. Grab the opportunity. Because one of these days, hindi mo na magagawa yan. Amen. Di ba nagulat ako, binlock ako ng Facebook? Hindi ko alam kung anong binlock sa akin. Inilaban ko yun. Gusto lang ata kunin ng litrato ko. Nagpalitrato ako. Gusto lang ata kunin. Ginapang ako may dalating na card. Binubuha ko ang piso. Wala naman. Binablock ka. Mag-comment ka. Time will come. Yung Soji bill yan. Pinapalusot na yan. Hindi natin alam. Under the table, pinapalusot na yan. Siyang araw, hindi ka na makapag-preach against homosexuality. Hindi ka na makapag-post. Tatanggalin yan. Iba-block ka ng social media. Iba-block ka ng Facebook. Hindi ka na pwede mag-post ng Bible. Hindi posible yan. Mangyayari yan. Samantalang may pagkakataon tayo. Huwag niyong katisuran yan. Huwag niyong kahirapan yan. Huwag niyong gawing easy yan. Dapat ginagawa natin kusa. Sa isang araw, hindi na natin yan magagawa. Iba-block na yan. Dito lang nakakita ng maging issue yan. O naghanap ka naman dahilan. May nakita ka na pwedeng ikay makinabang. Hindi ba dumarap yung terorista at pagbabayataan? Ikaw, justly, talikuran mo si Kristo. Kung hindi, papakanin ka namin ng maraming matamis. Diba?
Oo, sa'yo, okay ba? Bawal pa ba? O, ano gagawin mo? Katagal mo si Kristo? O, ipakusapan na yan, ano? Di ba? Ikaw, Shanday. Kalit mo naman si Kristo. O, pagbabawalan ka namin mag-TikTok. Pagpagod doon ang banta sa'yo. Hello, keep me aside! Nakikipaghaban tayo. Hindi sa laman at sa dugo. Pero in the last days. Paano? Papatayin yung mga nag-church. Mababawalan yung mga nag-church. These people, they go underground. Para na may tuloy ang ministry. Tayo, may kalayaan pwede kang magreklamo pag may nanggulo dyan Protection lang ka ng government. Wala tayo sa panahon na katulad nila na pwedeng guluhin ka, pwedeng pigilan ka, pwedeng daputin ka. Kaya samantalay ka din. We don't know about tomorrow. That's why, redeem the time, sabi ng Bible. Now, last but not the least, ano yung una natin? How? Ha? Pangalawa? Combination ng dalawang alliteration. Yung una ay magka-rhyme, di ba? Helpful, faithful, tapos alliterated. Ano yung una? Workers. Pangalawa? Work. Work ba? Worshippers. Hindi pala yung worshippers. Sorry. Last but not the least, how careful they were for the worshippers of God. Ito yung sa church. Ito yung sa church. And the third inspiring characteristic of the church. It's praise the church. Anyways, quickly now. 1 Corinthians 16:19. 1 Corinthians 16:19. We're almost done. Malapit na po matapos. Uli na po ito, promise. 2 puntos sa points na lang. Isa lang po natin. 16 verse 19. The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. Church that is in their house. Have you noticed that? Romans 16 verse number 5. Ito sa Romans 16 verse number 5. Likewise, greet the church. Atas ulit tayo para maintindihan verse 3. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their own necks, and to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Likewise, greet the church that is in their house. Ayun ang house yan? Anino? So Aquila and Priscilla. The church was an important part of the life of Aquila and Priscilla. I believe that the church will be an important part of the Christian's life that is serious about serving God. You can judge the depths of a person's love and devotion to the Lord by the place the church has in their life. At dito makita natin yung pagpapahalaga nila sa gawain ng Panginoon, sa pananambahan sa Panginoon. First of all, makita po natin, they are building the church. They are building the church. Noong unang panahon, wala po silang ganitong auditorium, kahit ng maliit at simple, kung saan dito lahat pupunta mga Kristiyano at sama-samang sasambahan. Na member isang local church. Noong araw, ang church o churches ay nagtatagpo sa mga bahay-bahay ng mga manampalataya. Wala po silang building, wala silang steeples. In many cases nga, nabanggit ko na kanina, the church had to be secretive. Matago. Meron sa sementeryo, meron sa paanan ng bundok. Yan ang history ng church. Okay? Yung bahay, malimit.
yung bahay ng mga miyembro. Nagiging lugar where they gather to fellowship, observe the Lord's Supper, hear the preaching of God's Word, and worship God. Dito sinabi na ang pintuan ng bahay, ito si Aquila and Priscilla, ay bukas para sa gawain ng Diyos. At pinagamit ang kanilang tahanan bilang iglesia o bahay-sambahan. Iniwan nila yung Rome years earlier. At ngayon bumalik po sila sa Rome. At ang unang-unang ginawa po nila na bumalik po sila sa Rome is to start a church in their home. Amen. They were careful to see, mga manabalaya sa Roma ay mayroong lugar kung saan pwede sila magkasama-sama to assemble together at to worship the Lord together, kaya na inutos ng Panginoon. Imagine, ano ibig sabihin po nito? Their home was a place, can you show this? Can you put this slide? Their home was a place where God's Word was proclaimed. Their home was a place where God's people grew and were edified. Their home was a place where God's people prayed. Their home was a place where sinners were saved. Si Aquila and Priscilla were a couple that worked to see a church built in their city. Kaya salamat po sa Panginoon sa mga tao who love the church of the Lord at tumutulong nag-pledge sa ating lot fund, building fund. Mahirap ang buhay, nag-pledge ka na dati. Natisip umiwas na iba, may pledge na naman. But you continue to pledge because you love the church. You want to build a bigger church, a church building for the glory of God. Amen. Hanggang tumulong. Kaya kahit hindi madali, tuloy lang. Amen. Kahit maliit lang, may parte ako dyan. Kahit maliit lang, may parte ako dyan. Sabi na isang sumulat dito, there are two classes of people who manifest themselves in every church. Yan ang klase ng tao na pupunta sa church. Some are constructive and others are destructive. Some are positive and others are negative. And what a difference their attitudes makes that make the word of Christ. The wrecking crew. Ano yung wrecking crew? Yan yung mga, di ba, nagdidemolish, nagawasak ng mga gusali. Wrecking crew tawag yan. The wrecking crew is usually present in church business meeting. Kaya nga, isang maliit na preaching ito eh. Simple lang, good homily. A good thing to remember and a better thing to do is to work with the construction gang and not the wrecking crew. Which would you be? Sa kakabilang. Kinakwento galing yung paliparan, yung katabi lang nila, dating member, halos pioneering. Konting bagay lang, malaan mo katwiran. Umalis, hindi ba tayo iba? Tama-tama paglabas namin, nakasalubong pa namin. Galing pa sa malayo. Hindi nyo inisip kung mamatay yung kumain doon. Wala. Personalan. Ang tindi pa nga, may pag-visitor, sinusunod ka, gusto dalhin sa kaibigan. Pinaninindigan natin dito, kailangan natin dumami, natutuwa tayo may dumadalaw nito. Pero pag nalaman natin, member ng church, lalo malapit lang dyan, ibang church at malapit lang dyan, pinababalik natin. Hindi sabihin natin, dito muna kayo, gagamutin muna kayo, pag magaling kayo, huwag na kayo umalis. Walang kwentang simbahan yan. Lalo mo, member na ibang church, pinapayagan mong dumalo. At paglipas ng panahon, nilipat sa'yo, hindi mo man lang pabalikin, hindi mo na sabi, ayusin nyo, kailangan ka ron. Ano kung malaking simbahan, marami ng miyembro, mas kailangan ng maliit na iglesia. Okay lang. Then that makes you want the wrecking crew. What the church needed is a construction gang. We needed Aquila and Priscilla.
last but not the least, there were also a couple who were not only building the church, they were also blessing the church. They were also blessing the church. It is obvious in all Paul says about Aquila and Priscilla na ating nabasa sa mga iba-ibang parte ng kanyang liham. Obvious na ibig sabihin, they were blessing to the church. Blessing! No matter where they lived, they were blessing in that place. They were blessing to God's people. Blessing sa Corinth, blessing sa Ephesus, blessing sa Rome. At sino man ang kanilang makasama, they were a blessing to them. And as we have seen, they were blessing to Paul and Apollos. They were blessing to many unknown believers that met in their house. Amen. Sad to say, there are some members who are a burden instead of a blessing to church. Burden, not a blessing. Mga Diyos, Pepes, gusto sila masunod. Gusto sila bida. Pa hindi nasunod. Kung hindi kayang guluhin ng simbahan, kung hindi kayang paalisin ng pastor, alis nila kami. Tao will hurt the church rather than help the church. Si Aquila and Priscilla was a couple that was a blessing, not a burden to the church. Nakinig mo ba kaya? Amen. And again, no, para pag-pray natin ang mga narito. Kaya sila ganun, totoong safe itong mag-asawa ito. Amen. Again, I pray ko yung mag-asawa o yung inyong asawa, nawa sa palatayanan yung Panginoon sa Kristo. Amen. At makamtan niyo yung kaligtasan. Ako yan, pinag-pray ko sa nanay ko. Ang nanay ko talaga sarado, deboto. Kuwento ko ba uli, bakit Antonio ang pangalan ko? Kuwento ko ba na maliit pa na kami ay merong posisyon sa amin na layo-layo nilakad sa nanampa ako. Kapalakan ko pa ng kandila, kaya nauso yun Nalagyan pa sa loob. May padasal, sarado nanay ko. Na ang totoo, pinalayas ako. Hindi ko pinagmamalaki, nahiya ako, hindi ko naisip ng araw. Dahil only boy ako may kasalanan, ako lumalaya, sinahanap nila ako. Nandun lang ako sa St. Anthony. Tawa-tawa ko, parang baliw na tinatawa ng kawawan ng nanay ko. Nag-aalala sa only boy na pogi, only boy. Kaya na naman ako ito si Bagay, no? Sobro. Tapos nung na ako, pinakalaya sa Medyo Walis. Umaligi na ako, pinapalis ko. Ako umalis, hinahanap niyo. Gusto ko na rin kayo sa Panginoon. 8 years pinag-pray ko namin. One day nakaganon namin. Pinakamasarap yun ng family special number. Lapitan ako na tuwain mga member bag. Kasama na namin kumanta namin ito. Family special number. Masarap. Kasama mo, asawa mo. Kung bumitaw, kasama mo magulang mo. Kung bumitaw, set an example, makita nila. Yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi ikaw pa maging hadlang. Salamat na niya magulang ng mga kapatid natin. Magandang inyong testimony sa amin. Maintindihan ng mga magulang natin, wala naman tayo ibang hanggang. Alam niyo, tatay ko na-paralyze siya 13 years old ako. Kaya patapos na ako. Ang tumay yung tatay namin, yung tiyo ko. Si Chong Lando, yung naging parte nito, hindi inabot na ito sa inyo. Nakapakatay sa ulo. I-ordain ako 1989. May 1989. Nagtatrabaho yun sa Pasay. Nasa Cavite ko. Pinuntahan ko yan. Pinuntahan ko. That's the second time pumunta ako ron. Unang time na punta ko, humingi akong tulong magtrabaho. Sinama ako magtrabaho, nagkakapit ng jumper. Ano na kayo nasuweldo? 2 araw. 1,000 isa. Yung time na yun, 1,000. Wala ko. Tapos, ordain na ako, nag-Bible school na ako, ordain na ako. Pinuntahan ko. Napaka-piloso ko, lahat ng mga pagiging piloso ko.
Pero ito lang, sinabi ko sa Chong, wala akong maigaganti sa gandang loob, kabuti ang ginawa mo sa akin. Sa amin, lalo na ang tatay ko ay na-paralyze. Wala na ngayon. Ito lang ang magagawa ko sa iyo. Dalhin ka sa Panginoon. Ordination ko, hindi ko na inaksahan. Nagulat ako, dumating si Chong. At simula mo, katulong na, naging katulong na yun. Kasama nga namin yan, sinagitay, dumadisgrasya tayo. A few weeks after that, namatay doon. Hindi sinabi sa akin na tumama pa rin manubela. Dibdib niya. Kaya yung bangka niya, dinudugo eh. Pero may damage, hindi sinabi sa akin. Total wreck yung sasakyan. Baby pa yun si JJ, yung mangyari yun. Punta kami sa San Jose. Naiyak ako kasi natulong ko sa gawain. Naging close ko eh. Pero mahalaga, nadala ko sa Panginoon. Alam nyo, nung kunin ng kanyang pitaka, walang namang pera. Darating dito yan, may dalang maraming pasalubong para kay JJ, kay Justin, sa akin. Sabi ko sa kanya, Chong, kapatid mo ko, naging member na yun eh. Nagturo ko na the first step to follow Jesus Christ is baptism. Isipin mo na bigyan ko, gusto kong magpabaptize. Pag-pray natin yung lapit siya, gusto mong baptize. Gusto kong gawin yung pinlits mo. Pastor, pamangkin. The first step of obedience. Binaptize ko yan. Tapos yung malaman ko, bakit pasalo pa sa... Chong, tapatin mo ko. Nagja-jumper ka pa rin ba? Kasi yung mga mayayaman kasi, hindi ba, duhapang. Na yung isang bahay na kinapitan namin jumper sa San Juan, tapat ang bahay ni Mother Lily. Yung pagdadaanan ng babaong tubo, mataas at matigas. Eh ako, yung trabaho, taga-sinsin eh. Sabi, Chong, suko ako rito, tigas. Di ba? Tinapalan na lang, dinahuli. Gusto nila lahat ikabit. Ano yung kakabit yan? Yung aircon, yung freezer. At di ba, si Ignacio nahuli yan eh. Gusto na bumagsak yung kuryente. From 100,000, gusto nila kahit 20,000. Hindi ba mahal na tayo sa metro? Eh, laki ng iba bayad sa'yo. Eh, higit pa rin ng mga binabaya kuryente nung mga time na yun. Ang laki talaga na yun. Kaya sabi, Chong, nagpapano ko mga hindi. Sabi, huwag na yan, hindi na bagay sa'yo yan. Kristyano ka na. Hindi na tamang nag-jumper ka pa. Mali yan, illegal yan. Mamatay, walang kapera-pera sa bulsa sa pitaka. Hindi na kasi nag-jumper. Kasi kay Cristo, bago nila lang. Amen. Hindi natin iwanan kahit anong pakinabang. One of these days, magkikita uli kami. Tatay ko, nanay ko. Mahal ako na sa akin. But not everyone will meet again. If you're not saved, at ang anak mo, ang asawa mo, ang kapatid mo ay saved, it will be a goodbye forever. Hindi na kayo magkikita. That's why I honestly believe the same desire meron ako. Pinag-pray ko na gusto. At gano'n na lang. Lapitan pa ako ng pastor ko. Sabi, ano ba problema mo? At gano'n po forward. Parang umiyak ka pa. Pinag-pray ko po nanay ko. Eh, di pa ako masyado sa doktrina nun. Kasi sabi ko, hindi ko maiisip. Paano ko enjoy yung langit? Tapos ang nanay ko na sa inferno. How can I enjoy it forever? Kaya alam mo, sabi ng Bible, buburahin mga memorya na yan eh. Kasi hindi maiwasan yung mga mahal sa buhay. Magkakaroon ng huling pagluha. And that will be the last of it. Alisin na yung mga ala-ala masaklap. We cannot enjoy heaven with all those memories. But how can I? Sabi, isa tanong ko. Sad to say, marami, hindi burden. Pagiging sa pamilya. Dahil hindi maganda testimony mo. Ayusin mo testimony mo. At ano, huwag mong baliwalain. Compare them. Dali mo sila. Mag-effort kayo. Pag-pray nyo, kagaya ng ginagawa na yun. Magkakaroon tayo evangelistic meeting. Dali mo sila. Tiwala ka sa Panginoon. Okay na, dalawa mo tayo magtatapos. May you follow in the example of Aquila and Priscilla. Hindi ko pa tayo na anong taon. Mabilis na naman. Ito sa ita ng Panginoon. Amen. Ay pula ito mo. Panginoon, salamat po sa inyo sa ito. Duway talaga na ito ang banal na espiritu
nagtimon ito sa aming mga puso. Tumimo ito sa aming mga puso. At